Mag-aaral po tayo at ito pag-aaral po natin, isang bagay po na ito na kung saan dapat na makita po natin kung ano yung kalagayan po ng Espiritu po natin. If we are really truly with God already or still sabihin po natin kaisa pa rin po tayo ng mundo, no? Para makita po natin yan. Okay, pag-aralan po natin from persecutor to preacher of the gospel. Yan. Medyo napaisip na lahat, ano? Okay. Napakahalaga po ito. Okay. Katulad po ito, nung kaninang binasa po natin na kung saan ito po si Pablo, alam naman po natin na dati po siya umuusig ng mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. At ayaw niya po palusutin itong tinatawag na sinasabi po nila na bagong pananampalataya. Akala nila bagong pananampalataya, pero ang hindi nila alam, ito pa rin yung totoong pananampalataya, kaya lang hindi natututunan. From the Old Testament, hindi nila nakita yung bagay na ito, na akala nila yung isang bagong pananampalataya. Nowadays, ganyan din po tayo. Akala po nila, ito pong born again ay bagong pananampalataya. Pero ang hindi nila alam, this is not a religion. This is our relations to God. From the past, from the Old Testament, from the beginning of earth, ito na po yung pinanghahawakan natin. Kaya lang hindi lang nakita ng tao yung kasi namamanghasin at di nila maintindihan yung mga nakasaad sa Old Testament. Kasi hindi po nila nakikita at hindi nila napag-aralan yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang akala po nila, mayroon po tayong bagong religion. Amen? Naintindihan niyo? Okay, sige. Tingnan po natin dito. Alam niyo kung nandito po tayo ngayon, isa pong napakagandang bagay po yan sapagkat pinagpala po tayo ng Panginoon dahil tayo po tumanggap ng tinatawag na pagpapanibago. Pakisabi mo doon sa katabi mo, pagpapanibago. Pero bago ang lahat, tanungin mo siya, gusto mo ba magbago? Gusto mo ba magbago? Yan. Siyempre, no? Meron ba dito ayaw magbago? Ha? Hindi ka kabilang dito pag ayaw mo magbago kasi lahat tayo kailangan natin magbago. Amen? Okay. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahalaga po ng tinatawag na conversion. Bakit po kaya? Okay. Great news at any conversion. Na kapag ang isang tao ay nagbago at ang isang tao ay lumapit sa Panginoon, hindi niyo po ba alam na joy in the heart of all Christian, lahat nagagalak ng mga Kristiyano kapag mayroong mga bago sa Panginoon na nagpapanibagong buhay para tanggapin si Jesucristo. Like for example, meron po tayong mga kapatid na bago pong attend dito, masaya po tayo dapat. Amen. Kaya nga kanina pinapasaya ko po kayo Ganon po yung ugali ng mga Kristiyano na kapag nakakakita siya ng bago na lumalapit sa Panginoon at nagbabago, dapat natutuwa siya. Amen. Kayo ba hindi? Ayun na talaga yung pagkatuwa ninyo. Asaya niyo matuwa. Nakakagigil. Ganyan po ba makatuwa? Okay, para makita po natin dito. Sabi ko nga sa inyo, if you are not a persecutor to God, dapat we have joy. Amen? Meron tayong kagalakan kapag may nakikita tayo conversion into others. At ang papakikita po natin dito, joy in the presence of the angel. Libo-libo mga anghel sa langit na nagdiriwang kapag mayroong isang nagpapanumbalik mula sa kasalanan tungo sa buhay kay Kristo. Kaya nga, sino tayo? Tayo, pinagpagbago tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag sa atin ng Lord. Tayo ay nagbago, tayo po ay nakakilala, at tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan at wala na sa impyerno. Kaya sino po tayo para hindi tayo matuwa doon sa mga bagay na yun? There is always great joy into the heart of every recipient of God's salvation. Ikaw na tumanggap ka ng kaligtasan mula sa Panginoon, dapat mag-umapaw yung kagalakan mo dahil hindi mo ba na-experience yung bagay na yun? Di ba, ang sarap naman, wow, niligtas ako ng Panginoon. Yehey! Tuwan-tuwa ka, niligtas ka. Kaya kapag nakakakita ka ngayon ng isang tao na dating masama at nanunumbalik sa Panginoon, hindi ba lulukso yung puso mo dahil once upon a time, ikaw din ay naging ganun. Amen? Kaya nga kapag mayroong mga kabataan, mga nanay, mga tatay na lumalapit sa Panginoon, umaapaw ang kagalakan ng Diyos. Amen? Kaya dapat maranasan po natin yung bagay na yun sapagkat napakahalaga ng tinatawag na conversion.
Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. When you are here today, willing ka na tumalikod ka sa kasalanan. At kapag ikaw mismo has a desire na lisanin yung iyong pagkakasala sa buhay, gusto kong malaman mo, doon sa langit, mayroong libo-libong mga anghel na nagdiriwang para sa iyo. Amen. Imagine that, na kapag ikaw lumapit ka sa Panginoon, nagdiriwang ang kalangitan. Amen. Di ba ikaw kapag halimbawa meron kang anak na may birthday, tuwan-tuwa ka. Masayang-masaya ka. Meron bang mga nagdadalamhati na kapag yung anak niya nagsa-celebrate ng birthday? Wala. So, ibig sabihin niya, masaya ka dahil dumating sa buhay mo yung anak mo. Hindi lang dahil nagkaanak ka, kundi dahil dumating siya sa buhay mo at alam mo, bigay sa iyo ng Panginoon at biyaya ng Lord yan. Kaya alam mo, nung tayo po ay ipinanganak kay Kristo, nang tayo po ay tumanggap kay Kristo, tayo po ipinanganak kay Kristo, at yun po yung kaarawan na kung saan sineselebrate ng langit yung iyong pagpapakanak kay Kristo. O minsan, hindi natin maintindihan yan. Yung birthday, sineselebrate natin, tuwa-tuwa tayo. Pero yung kapanganakan mo kay Jesucristo, yung paglapit mo kay Jesucristo, hindi sineselebrate. Dapat nga po sineselebrate natin yan, pinagdiriwang natin yan. Dahil minsan tayo po ay naging taga-usig ng iglesia ng ating Panginoon. Dahil dati, tayo po ay umuusig sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Lord, sa salita ng Diyos, sa mga tagapagturo, sa simbahan, at saan pa? Kay Kristo Jesus mismo. Kaya nga po, ito po yung nagkaroon po sa atin ng conversion at naging kagalakan ng buong sangkalangitan. Conversions of earth-shaking significance. Alam niyo po ba na nayanig ang buong mundo nung nagkaroon po talaga ng pagpapanibago ang mga tao nung mga kilala kay Kristo? At bigyan ko lamang po kayo ng ibang mga example po dito ng mga kilalang mga naglingkod sa Panginoon para makita niyo ang kahalagahan kung ikaw ba ay talagang na-convert na into Christ Jesus, nagbago ka na ba talaga, or still you are the same with that your pastime in life being a persecutor to Jesus. Kailangan kasi ganito talaga meron tayong idea. Okay, kung kailangan niyo po si D.L. Moody, ito si Dwight Lyndon Moody, Led to Christ by Edward Kimball, his Sunday school teacher. Alam niyo po itong tao nito, si Dwight Moody. Ito po si Moody, isa po siyang layasero. Naglayas siya sa pamilya niya at the age of 17 at nagpunta siya doon sa uncle niya sa Boston para magtinda ng sapatos. At sa kabutihang palad, ang Diyos sa kanyang kabataan, inabot siya ng Diyos sa pamamagitan po nito si Edward Kimball. Na kung saan nandun siya sa stock room ng mga sapatos, habang nag-aayos ng mga sapatos doon, inabot po siya ng Lord doon at pinakilala si Kristo at sa kabutihang palad, na-convert po ito si Moody at ngayon po ay isang great evangelist. Amen. Amen. Kaya nga, alam niyo po ba, napakabuti po ng Diyos po dito. Imagine, kilala na ito si Moody bilang napakatalagang successful evangelist sa kapanahunan po nila. At sino ba po ito? Billy Sunday at the Pacific Garden Mission. Ito po si Billy Sunday naman po. Isa po siyang tanyag na baseball player siya ng baseball sa National League sa Amerika po. And then, nung sila po yung nag-champion, nag-celebrate po sila hanggang sa madaling araw ng Sunday, nag-celebrate sila. Siguro, he was too drunk. And then, mayroong mga misyonaryo doon at that time, doon sa Pacific Garden Mission, doon sa Pacific Garden, inabot po siya dito. And really, do you really imagine na ito po si Billy Sunday was too drunk at that time. Lasing na lasing siya, pero na-convert siya in Christ Jesus. Amen? Kaya nga hindi niyo napapansin, natatandaan ko tuloy yung testimony ko po sa inyo po nung araw Nung araw po akala ko po nung inayaya po ako nung kapatid ko po doon sa Alaminos mo, anniversary po nila, akala ko ang pupuntahan lamang po namin outing. Magsuswimming kami doon sa 100 Island. Excited ako. At ang hindi po nila alam po noon, ako may baon na droga.
Kapag nag-stop over po kami sa NLEX, doon sa super highway, yung mga gasoline po doon, nag-ano kami, bababa ako at gagamit muna ako, magsasago ko. Bangag na bangag po ako noon sa droga. Hanggang doon sa dumating po yung praise and worship nila, iba po yung nararamdaman ko. Akala ko, yun lang po yung parang tama nung drugs na tinake ko. Yung pala, nagmamanifest na pala sa akin yung Espiritu ng Lord. At bigla na lang po ako napaiyak doon sa pag-worship dahil hindi ko namamalaya, pinasok na pala ako ng Espiritu ng Lord. Nung pagbalik po namin ng Valenzuela, lahat ng bisyo ko tanggal. Inalis ng Lord. Promise, totoo po yan. Alam ng Diyos yun, wala kasing lumahingan. Lahat ng bisyo, meron po ako nung time na yon. Bago ko maisama nila sa Alaminos. Drunkard ako. Talagang nasinggero po ako. Araw-araw, wala po patid yun. Umaga pa lang, hanggang madaling araw, inom kami nun. Yan, sinusuka ko ng asawa ko nun. Ito yan. Nagdadrugs ako. Naninigarilyo ako. Lahat ng bisyo. Pero noong time na bumalik po ako doon sa Valenzuela po noon, galing doon sa anniversary, nawala po lahat yun. Imagine that. Kaya nga, nakikita ko po itong conversion na ginawa sa akin ng Panginoon. At kapag may nakikita po ako na mga bago po sa Panginoon na nanunubalik sa Lord, tuwa-tuwa ako, nararamdaman ko ulit. Nare-reminis ko po yung mga bagay na re-press po sa akin yung mga bagay na ginawa sa akin ng Lord. Itaresyon niyo po yung para na sa ganun, hindi kayo mawala sa Panginoon. Yung katagpuin ka ng Lord sa buhay mo, yun ang dapat na ating pinag-iingat-ingatan sa buhay po natin. Dahil napakahalaga po ng bagay na yun na maglalagay po sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay, let's go to Paul. Ito po si Saul, who became Paul, one of the most moving. Tingnan niyo po ano nangyari po dito kay Paul? Isa po siyang taga-usig ng mga Kristiyano na mananampalataya ni Kristo. Humingi siya sa sulat sa Sanhedrin para na sa ganon, usigin niya po itong mga tao na ito na mananampalataya ni Jesucristo. At habang hinahabol niya yon sa daan po ng Damasco, na-encounter niya po yung matinding liwanag at isang tinig po na nagsalita at ang sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? And at that time, doon po niya na-encounter talaga yung presensya ng Lord at doon sa pagka-encounter niya ngayon, suddenly change their life and convert him into Christ Jesus. Yun po yung pinakamaganda doon. Alam niyo po ba, kung minsan ang pinahahalagaan po natin sa buhay po natin is about our religion, our knowing. Minsan yan po yung pinapahalagahan po natin sa buhay po natin. Uy, meron na akong religion at hindi mo na ako kailangan tanggalin dito. Hindi naman po mahalaga yung religion eh. Ang mahalaga po dito, yung magkaroon tayo ng conversion. Na kahit saan religion ka, kailangan ma-convert ka into Christ Jesus. And no other God. Walang ibang Diyos na pagkukumbertan sa iyo, kundi ang dapat na makapagpabago ng buhay mo ay walang iba kundi si Jesucristo. Mga kapatid, sa Panginoon, yun po yung pinakamahalaga po doon. Because once upon a time in our life, tayo po ay isang persecutor ng ating Panginoon. Tanggapin po natin yan. Kaya nga galit na galit ka dati sa Panginoon. Galit na galit ka dati sa gawain ng katotohanan. Naalala ko po nung araw po noon, nung ako po ay wala pa po talaga sa Panginoon, yung kapatid ko kapag nagtuturo sa amin ng Bible study, inis na inis ako, galit na galit ako, yamot na yamot ako, gusto ko silang palayasin sa bahay. Totoo po yan. Ganon ako dati ka-persecute. Ganon ko pinapersecute ang mga tao dati na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga pinsan ko, yung mga tsahin ko, yung mga tsuhin ko, yung kapatid ko, especially even their pastor at that time, talagang ako po mismo nagpapalayas sa kanila. Nanggugulo ako doon. Kapag may Bible study sa amin, nagyayaya ako ng inuman, nagbibidyoke kami, nag-iingay kami para lamang mataboy namin sila. Kapatid sa Panginoon, once upon a time in our life, ganon po tayo. Kung hindi man kayo ganon, by your own knowledge na bumabangga sa katotohanan sa Panginoon, I tell you, you are a persecutor to Christ Jesus.
Halimbawa, sa isipan mo namang binabangga mo ang katotohanan pagdating sa mga bagay sa Panginoon, you are persecutor to God. Okay, tignan po natin napakahalaga po kasi na tayo po talaga ay magkaroon ng tinatawag na conversion, or else the wrath of God, yung puot ng Diyos ay mananatili sa atin. At ayaw po talaga ng Lord po na mangyari po sa atin yon. Kaya huwag tayong kukontra pagdating sa Panginoon. If you want to have conversion, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, huwag kang kukontra. Kasi nung time na nandun po ako sa Alaminos noon, sabi ko nga po sa inyo, kahit nakadroga po ako noon, alam niyo, inintulutan ko na ang banal na espiritu noon habang umaamit sila. Hindi ko na matandaan yung worship po nila, kung ano yung kinakanta nila. Pero isang bagay lang ang natatandaan ko, mayroong bumaba sa akin at biglang tumulo yung luha ko. Lumagulgul na lang ako sa iyak. At doon ko parang naramdaman sa katawan ko na parang nag-iba yung takbo ng pananaw ko sa buhay. Kaya nga alam niyo, yun po yung pinakamahalaga doon. Huwag kang masiyahan na nagpupunta ka na dito sa church na ito. Huwag kang masiyahan na nandiyan ka, nakaupo ka. Dapat na makita mo at malaman mo na napakahalaga ng conversion. Amen. That we need to encounter God in Damascus Road. Kailangan tayo po mismo, katulad po nito si Pablo, natagpuan niya at na-encounter niya at naranasan niya talaga yung totoong presensya ng Diyos sa kanyang buhay, na makikita mo na may proof sa buhay niya, nagbago ang lahat sa buhay niya. Ngayon, tatanungin ko po kayo, mga kapatid sa Panginoon, ilang taon na po kayo nagsisimba? Ilang taon na po kayo nakikinig ng salita ng Diyos? As supposed to be, dapat one day encounter with God, there is a manifestations of conversion into your spirit. Amen. Napakahalaga po nun. Kaya nga maraming mga Kristiyano hindi naiintindihan itong mga bagay nito. Akala nila po, nakatungtong sila sa church, umaatin sila ng gawain, akala nila mayroon ng pagbabago nangyari sa buhay nila. Maganda po yan, ipagpatuloy niyan, kaya lang buksan mo yung puso mo para na sa ganon, maganap yung conversion, yung ating baptism in the Holy Spirit, at yun po yung magpapabago ng buhay po natin. We need to encounter the baptisms of Holy Spirit in us. Kasi pag naranasan natin yung baptism to the Holy Spirit, yun po yung magpapabago ng buhay po natin. Okay, tingnan po natin. The important questions on the Damascus Road. Ano po ba yung mga katanungan dito? Napakaraming katanungan po dito. Meron lang tayong 3 na tatalakayin po ngayon. Unang-unang katanungan, the questions of conviction. Tanungin mo yung katabi mo, may conviction ka ba ba? May conviction ka ba? Nababagbag pa ba ang damdamin mo? Come on, come on, ask him seriously. Tanungin mo siya. Bakit parang hindi nyo na matanong, ano? Natatakot kayo? Come on, tanungin nyo. Mahalaga yan. Parang iwas na iwas kayo, no? Parang may conviction. Binabawi agad eh. Sige, face to face, harapin mo siya. Yan. Alam ko na lahat po tayo may conviction. Kasi hindi naman kayo pupunta dito kung wala na kayong conviction eh. Kaya lang huwag niyong papatayin yung conviction. Meron nga lang po tayo talagang murderer of conviction. Na kapag dumarating na yung conviction, pinapatay agad. Diba? Parang lamok. Ha? Nakita niyo, pag dumapo na yung lamok, pinapatay na agad yung lamok, ano? Hindi po dapat natin gawin yun. Pabayaan mo na i-convict ka ng i-convict nito until maranasan mo yung pagbabago sa buhay. Amen? Huwag mo papatayin ng conviction. Kasi yung conviction na yan, pag nawala sa iyo yan, I tell you, mananatili kang persecutionist ng ating Panginoon. Sabi po dito, the questions of conviction, sabi po dito ni Jesus, na-encounter niya po dito si Saul, sabi niya ganito, why persecute thou me? Bakit mo ko inuusig, Saul? Saulo, bakit mo ko inuusig? Sabi po ni Jesus sa kanya. Alam niyo po ba kung minsan ganyan din po sa atin? Minsan alam niyo po ba na ang Diyos mismo nagsasalita sa atin? Parang sinasabi, halimbawa sa atin, anak ko, bakit ayaw mo sa akin? Anak ko, bakit mo ko iniiwasan? Anak ko, bakit ayaw mo sumunod sa akin? Anak ko, bakit ka nagpapatuloy sa mga bagay na masama? Yan po yung conviction na dumarating sa buhay po natin. Anak ko, ba't tayo mo kong paglingkuran? Anak ko, ba't tayo mo mag-church? Anak ko, ba't ayaw mo ng aral ko? It is the conviction
convictions of Jesus itself into you. Anak ko, bakit mo ako binabaliwala? Kapatid sa Panginoon, ang conviction ay napakahalaga because this is the Spirit of God into you. In you. Gusto kong malaman mo na kapag yung conviction na yung pinatay mo, para na rin ikaw ay taga-usig ng ating Panginoon. Amen. Sabi po ng Gawa chapter 9 verse 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? I want you to put your life, your spirit into the spirit of soul. Come on. Let's do it. Itong oras na ito, ikaw kunwari ito pong si Saulo, na dinatingan ka ng matinding liwanag na nagmumula sa glory ng Panginoon sa oras na ito. At isang tinig mula sa langit ang nagsalita sa iyong tenga at narinig mo, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ano ngayon yung mararamdaman mo? Wala, kasi hindi mo na ako nun. Listen, kung wala kang conviction, wala kang mararamdaman. But if you have a full of conviction, meaning you have the Spirit of God inside that body, I tell you, mayroong tusok sa puso mo yan kung makikinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Amen. The words of God came into us for us to be convicted. Para tayo i-convict. Para tayo abutin yung ating mga budhi. Kaya nga kung minsan, di ba, bakit ganito? Bakit meron akong kasalanan? Bakit ganito? Parang bakit hindi ko maibigay yung buhay ko sa Panginoon? It is conviction. Meaning the Holy Spirit is working at you. Pwede mo matanungin yung medyo katabi mo. May conviction ka ba? May conviction ka ba? Anong nararamdaman mo ngayon? Pag may kumukurot sa puso mo, oo nga. Lord, nahihiya naman ako sa iyo. Kasi ang dami ko na pala mga nagagawa hindi ito mabuti. Kasi, meaning the Spirit of God was still on you. Hindi ka iniiwanan. Ang sarap kaya na kinukonvict ka na minsan kinaiinisan ng tao kapag dumarating sa kanya yung conviction. Pero ang hindi nyo alam, yun yung pinakamasarap, that there is still the convictions of God, meaning there is still the Spirit of God inside of you. Kasi pag wala na yung Espiritu ng Panginoon, ano wala? Kahit magbasa ka na magbasa ng Biblia, walang epekto sa ito. Makinig ka na makinig ng salita ng Diyos. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, paano maiintindihan na ito? Ano mangyayari sa iyo? Paano magaganap sa iyo ang pagbabago kung hindi mo tinataglay ang Espiritu ng Panginoon? Amen? Amen. Kaya nga, alam niyo po, minsan ilang beses na po tayo nag-fail sa buhay natin. It is your conviction. Amen? Ang daming failure na nagaganap sa buhay mo, conviction ng Lord yun. Parang sinasabi sa iyo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kaya nung napasubasog po, ito po si Pablo sa lupa. Meron siyang tinig na narinig. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, nung time na nag-fail ka sa mga bagay sa buhay mo, nagsalita ang Diyos, hindi mo lang narinig, hindi mo lang pinakinggan. Nung time na meron kang kabiguan na nangyari sa buhay mo, natumba ka doon sa kabiguan na yon, meron tinig ng Panginoon na nagsabi sa iyo. Amen? So, ano sabi niya sa akin? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Bakit tuluyan mo na siya nilimot? Bakit hindi mo ilapit ng todo ang buhay mo sa Panginoon? Yun yung tinig ng Panginoon. Kaya lang, alam nyo, pagpatay ang conviction, if you don't have the Spirit of God, I tell you, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Kaya nga, there is no changes in life. Kaya nga, walang pagbabago. Kaya nga, manhid. We are numb in our spirit. Kaya po manhid yung espiritu natin, kaya nga po ang hirap mabagbag yung damdamin, kaya ang hirap umiyak sa Panginoon. It is because you are numb. Yung numbness na yon, yun yung pumapatay ng espiritu mo, na even though naririnig mo yung tinig ng Panginoon na nagsasabi sa iyo, anak, balik ka sa akin, anak, sumampalataya ka sa akin, anak, halika dito, maglingkod ka sa akin, hindi na tumatalab yun. Why? Because you are numb with the Spirit.
At huwag po natin sanayin yung sarili po natin doon. We can easily know if our heart is numb, has a numbness. Kung mayroon na pong pangmamanhid, kung may kalyo na po yung ating puso, yung hindi ka na tinatablan ng salita ng Diyos, yung hindi na nababagbag yung konsensya mo, yung hindi na inuusig yung budhi mo, yung hindi mo na maramdaman yung tamis ng pag-ibig ni Jesucristo sa buhay mo. Yung kahit na anong tinuturo sa iyo ng Panginoon, wala ka lang pakialam doon. You are numbness in the spirit. Amen. Alam niyo, every failures that we have in our life, lahat ng mga failures natin, nagsalita ang Diyos doon. Lahat ng kabiguan na naranasan natin sa buhay natin, lahat ng problema na dinaranas natin, lahat ng karamdaman na meron ka sa buhay na ito, nagsasalita ang Diyos doon. May nakapaloob na tinig ng Diyos sa bawat pagsubok mo. Yung hindi ka na-promote sa trabaho mo, may sinabi sa iyo ang Diyos doon. Yung nagkaroon ka ng matinding karamdaman, may sinabi sa iyo ang Diyos doon. Yung meron kang problema sa eskwelahan, may problema ka sa trabaho, may problema ka pa sa pinansyal, basta marinig mo ang salita ng Diyos doon, walang magiging problema. Amen. Amen. First introduced to Saul at the stoning of Stephen. Dito pala nagsimula na ito eh. Laban ng laban ito si Pablo eh. Mga Gawa chapter 7 verse 57 to 58, tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. Tingnan niyo po ito, nung mabatuhin nila si Esteban, parang ingay na may dumating po sa kanila, nabingi po sila nung sinasabi ni Esteban, nakikita ko ang Panginoong Jesucristo sa kanyang trono, nakabukas ang langit. Nagtakipan sila ng tenga. Ano ibig sabihin nun? Proof to Stephen that God was against them, against their sin. So sa madaling salita, anong ginawa nitong mga bumato kay Esteban? Nagtakip ng mga tenga. Mostly, people today is the same with those people who persecute Stephen. Ano pong katulad po nila? Madalas tinatakpan natin ang tenga natin para hindi natin makrinig yung katotohanan sa mga salita ng ating Panginoon. Ang daming gusto magtakip lang ng tenga at ayaw pansinin ng Lord. Kaya anong ginawa nila? Still, ginawa pa rin nila yung masama. Kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Diba kung minsan ganyan tayo? Mas ipupurso natin yung masama kaysa ipurso natin yung sinasabi sa atin ng Lord. Mas isinusulong natin yung bagay na gusto natin kaysa yung mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Minsan ganyan po ang tao eh. And this is how we persecute God in our life. Dito sa pagkataon na ito, sa ganitong ugali, natin inuusig si Jesus. Yung ba may sinasabi sa iyo, Lord, anak, ito yung gawin mo, pero ang ginagawa mo, yung against kay Jesus, at ang ginagawa mo, yung gusto mo. Amen? Kaya ano nangyari po dito kay Pablo? Kasi si Pablo, tuwang-tuwa no, lumahagig si Pablo no, habang binabato ng mga kasama niya, ito pong si Esteban. He then became a persecutor of the church. Kaya nangyari po dito, sumama siya ng todo. Naging masama siya ng todo. If you are against the words of God, I tell you, sasama ka ng todo. And you become a persecutor to the church. If you are against the things in the truth of Christ Jesus, you will be persecutor of the church. Kaya hindi niyo napapansin po yun. Ang daming mga persecutor ng church, akala po nila tama po yun. Dyan sa church na yan, ako, puro kalokohan lang yan, walang mangyayari sa inyo dyan. Persecutor! Huwag niyong gagawin yung bagay na yun. Be one in Christ Jesus, sapagkat pagdating ng araw, tayo po'y pararangalang kasama ni Jesucristo. Christians undoubtedly prayed fervently for Him. Nanalangin po itong mga tao na ito, itong mga Kristiyano na ito. Yun yung dapat na kaisa tayo. Sa panalangin ng mga Kristiyano kay Kristo at hindi sa paglaban sa mga bagay kay Kristo. We must be one into the prayer of those Christians who believe or follower of Christ Jesus.
He must have sins unreachable. Parang hindi sila maabot kasi ang pinagmamalaki nila yung kanilang titulo. Pinagmamalaki nila yung kanilang posisyon. Pinagmamalaki nila yung katayuan nila sa buhay. Kaya naging persecutor sila ni Jesus. Amen. Minsan na din po tayong naging ganon. Naging taga-usig din po tayo ng iglesia. Naging taga-usig tayo ng katotohanan. Naging taga-usig tayo ng mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po ba yung kapag meron lang mga bagay sa isipan natin na pumapasok against God, I tell you, persecutor na po yun. Kaya nga, whatever things in our mind, in our heart, it must be acceptable to God. Kailangan yung banal at nakalulugod sa Panginoon ang laman ng isip at puso natin. Kasi alam niyo po ba, akala niyo po ba yung binabato lang natin yung mga Kristiyano na mga naglilingkod sa Panginoon? Akala ba yung mga binubugbog lang na Kristiyano, doon lang natin masasabing sila ay mga persecutor o mga tagapag-usig? Hindi po. Sa panahon po natin ngayon, yung mayroong masama kang iniisip sa mga bagay sa Panginoon o sa mga lingkod ng Diyos na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, you are persecutor. Taga-usig ka na. Kaya ingatan po natin yung maging laman ng isipan po natin. Do not be against with God. Do not be against with the Word. Dapat lagi natin papabor yung ating espiritu because our convictions is for us to be good. Amen? And not to become evil. Hindi tayo kinukonvict ng Lord para maging masama ka. Kaya ka kinukonvict ng Lord para patayin yung masamang budhi mo at palitan ng malinis na budhi. Amen. Masarap kayong makalaya nun. Kasi dati ganun ako eh. Naranasan ko po talaga nung araw po yun. Sinusumpa ko po talaga yung kapatid ko. Oo, halos totoo po yan. Pati yung mga naglilingkod po sa amin, mga pastor po namin noon. Talagang binabastos ko po talaga. I was unrespect to my pastor before. Kasi hindi ko naiintindihan po talaga at hindi tumarating pa sa akin yung conviction ng Lord eh. Until the time nung ako'y binago ng Panginoon, nagkaroon ng conviction sa buhay ko. Doon ako nahiya. Nahiya ako doon sa mga pastor ko. Yung isang pastor po na ginawa ko po ng masama po nung araw, yung pinagsarahan namin sila ng gate po, hindi namin nilalabas. Buong pagpapakumbaba yung pastor namin. No? Umiiyak doon sa labas, pinapalabas ako. Habang umuulan pa noong gabi, pinatayan ko ng ilaw. Nasa loob ako. Hindi ko sila talaga pinapapasok. Alam niyo, doon ako nababag talaga ng kalooban. Kaya one time, sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makaharap ko yung pastor ko ngayon. Alam niyo, nakaharap ko po yun. Talagang humingi po talaga ako ng tawad sa kanya, Pastor, nakakaya yung ginawa ko. Hindi ko dapat ginawa sa inyo. Kapatid sa Panginoon, tayo mismo, lahat tayo, naranasan natin yung mga ganyang bagay. Naging masama tayo sa mga bagay sa Panginoon, naging masama tayo sa paningin ng Diyos, naging masama tayo sa mga tao naglilingkod sa Panginoon. Pero one time, gusto ko, hinihiling ko sa Panginoon na dumating sa iyo yung conviction ng Lord para na sa ganon, matutunan mo na ma-realize mo yung tama na accordingly sa ating Panginoong Jesucristo. You will be suffered kapag hindi po natin natutunan yun. You must be suffered. Even though hindi mo makita sa laman mo, sa pamumuhay mo, pero I tell you, in your spirit will be suffered more. Magdurusa ng todo yung espiritu mo. Sapagkat hindi talaga makakalusot yun at mananatili ang puot ng Diyos sa mga tao na iyon na umuusig sa mga bagay sa kabanalan ng ating Panginoon. Saul had been doing wicked things but didn't feel guilty. Yun mismo yun eh. Si Saul, gumagawa po yan ng mga kasalanan, kasamaan. Pinapatay niya ang mga Kristiyano ng araw, pero hindi siya guilty. Alam niyo, ang sarap na tayo po, lagi tayong guilty kapag nakakagawa ka ng kasalanan eh. Yung pang hindi mo pinagtatakpan yung kasalanan mo, Lord, totoo naman po, Lord eh. Mali naman po talaga ako, Lord eh. Wala naman po talagang tama sa buhay ko eh. Kaya nga nasabi ng Romans chapter 3, verse 23, we've sinned to God and fall short from the glory of God. Walang naging kalugod-lugod sa Kanya ni isa. Amen? Kaya nga gusto ko po na malaman po ninyo, hindi tayo po pwedeng magmalinis sa harapan ng Panginoon. Pag dumating yung conviction ng Lord, you must feel guilty. Kailangan maramdaman mo, Lord. Yes, totoo yan, Lord. Makasalanan ako. Kaya nga, sino ba ako, Lord, para magmalaki sa iyo eh.
Kaya nga ito na lang ang kaya kong gawin, Lord. Bow down unto your knee and ask forgiveness and make your humbleness full in God. Yun lang yung gagawin mo sa Lord. Wala kang ibang gagawin doon. You cannot speak many words to speak your reason. Wala tayong dahilan. Kaya nga alam niyo po ba, there is always miracle follows to those person who has really humble in front of God. Alam niyo, kung gusto niyo po talaga makaranas po talaga ng miracle of God, mag-humble ka. Ano mga bagay na mga nangyari sa buhay mo, kayang baguhin ng Panginoon yan if you humble yourself into the Lord. Amen. Do not persecute the church. Huwag po natin uusigin ang church. Ang maganda dyan, tayo po mismo ay magpausig sa Panginoon. Amen? Saul had been doing wicked things but didn't feel guilty. Why? Because he is not of Christ, therefore he despises God. Wala kasi siya sa Panginoon eh. Ikaw nandito ka na eh. Ikaw nakapakinig ka na ng salita ng Diyos. Ikaw nag-worship ka na. Dapat hindi ganito. Magiging mas masahol ka kay Pablo kung nakapakinig ka na ng salita ng Diyos. Once you believe already to Christ Jesus, mas lalo kang magiging masama sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi nabuksan na tayo eh. Tinanggap na natin si Jesus eh. And then, anong gagawin natin? Patuloy pa rin tayong gagawa ng masama sa laban sa mga bagay sa Panginoon. Ibig sabihin, mas matindi tayo kay Paul, kay Pablo. Amen? Kaya nga ang tao minsan, alam niyo, walang takot sa pagsasalita laban sa ating Panginoon. Mga kapatid, makumbik po tayo. Tingnan niyo po yung nangyari po kay Paul po dito. Buti na lamang po, full of grace talaga ang Panginoon eh. Only Jesus has full of grace. Pakisabi mo, Jesus has full of grace. Jesus has full of grace. Siya lamang po yun ha. Walang ibang pangalan. Only Jesus, full of grace. Bakit? Kaya ano nangyari kay Pablo? The miracle near Damascus. Dumating po yung himala. Ano yung himala na yun? Tingnan niyo po, si Pablo halos malapit na po doon sa mga Kristiyano doon sa Damascus. He was almost there with those letters of persecution. Humingi siya para usigin at patayin itong mga Kristiyano na ito ng sulat. Malapit niya na maisagawa yung sulat na yon para patayin itong mga Kristiyano nang bigla na lang humarang sa landas nila yung liwanag ni Kristo, the glory of Jesus, at hindi pinahintulot na mas lalong maging masama ito si Pablo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos hindi niya pinapahintulot na maging sakdulan yung kasama mo. Kaya nga mayroong encounter sa iyo, Lord eh. Kaya lang dapat makita mo yung bagay na yun. Si Pablo, nabulag yung mga kanyang mata, nagkaroon ng kaliskis yung talukap niya. Bakit? Kasi gusto ni Jesus na hindi makita ni Pablo yung kanyang pinanghahawakan sa buhay. Binulag siya sa mga bagay sa sanlibutan. Para na sa ganon, makita niya, sa espiritu niya, makita niya yung kahalagahan ni Jesus. Kapatid, kung gusto mong makita yung kahalagahan ni Jesus, one of us here, kung gusto mong makita how important God into your life, bulagin mo yung sarili mo sa mga bagay sa sanlibutan at buksan mo yung mata ng espiritu mo, makikita mo kung gaano kahalaga si Jesus. Kaya maraming tao hindi nagsasabi that Jesus is important. Maraming tao hindi nila sinasabi na si Jesucristo ay mahalaga sa buhay. Bakit? Kasi ang tingin nila ay wala kay Jesus, kundi nasa mga bagay sa sanlibutan lamang. Nasa mga bagay sa pangangailangan nila sa laman at wala sa bagay na pangangailangan nila sa Espiritu. But if you open your spirit unto Jesus, makikita mo, naku, ito pala talaga ang kailangan ko. Ito pala ang lahat ng sagot sa mga problema ko. Si Jesus pala ang kailangan ko para maibsan lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko. Since the prayers of believers would not be answered. Sa tingin po ng mga alagad po ng araw, parang wala nangyayari yata. Parang lalo pa rin sumasama itong si Saulo para usigin. Kasi wala po silang tigil ng kakapray po kay Saulo. Kilala nila si Saulo. Number 1 na taga-usig, number 1 na pumapatay ng mga Kristiyano yun. Kaya hindi nila binitawan sa panalangin ito si Pablo. They prayed fervently. Pero sa pag-aakala na hindi sila tinutugon doon, ano nangyari? One time, in Damascus Road, the light and voice that made the difference.
in the life of Paul. Parang ganyan yung nangyari sa atin. Ano po? Isang araw, papunta ka na sa kasamaan talaga eh. Lumalala na yung kalagayan, iyong pagkatao dahil sa kasalanan hanggang nag-struck yung glory ng Lord through His servant. Amen? Mayroong pinadala sa iyo upang ipakilala sa iyo yung glory ng Lord at yun yung nagdala sa iyo sa pagpapanibagong buhay because your conviction was still there. Amen. Buti na lang buhay yung conviction natin. Dahil kung patay yung conviction natin, disin sana hindi ka nakarating dito sa church na ito. Disin sana wala ka sa Panginoon. Disin sana hindi mo pinaglilingkuran ng Panginoon. Disin sana ngayon nagpapakariwara ka na sa kasalanan sa sanlibutan. Amen. One thing you must know, enjoy the word, pay later, suffer later. Enjoy mo itong mundo na ito. I tell you, later in your future, you will be suffered. Kaya nga buti na naman may conviction. The light and voice of God is tracking us. Nag-distract sa buhay natin yung liwanag na yun para bulagin yung mata natin sa kasamaan ng sanlibutan. And I thank God dahil pinakita ng Lord sa akin yun. Binulag ako sa kasamaan at ngayon mayroon ka ng conviction para na sa ganon pahalagaan mo si Jesus sa buhay mo. Amen. At gusto ko malaman mo, ang tao nagpapahalaga kay Jesus kailanman hindi bibiguin ni Jesucristo. Amen. Hindi ka mabibigo doon. Kaya nga, what must God send your way to bring you to Himself? Alam niyo siguro yan, ano? Ano ba yung nagdala sa inyo dito ngayon sa Panginoong Jesucristo? Alam niyo yun kung anong dahilan. Maybe your failures, maybe your problem, your troubles, your trials, maybe your lackness in things. Maybe you are being despair, stress ka, o parang wala ka ng pag-asa, kaya yun yung nagdala sa iyo sa Panginoon. And I tell you, if you believe in God, there is something changed in you. Maniwala ka sa akin, kahit na sino ka pa, kahit na hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon, pero gusto kong pamunawa sa iyo, hindi ako ang nagsasalita, si Jesus na pinapahayag natin, na nagpapatotoo sa bawat isa sa atin. Amen. The greatest conviction ever experienced that turned you to Christ Jesus is your failure. Amen. Amen. Nakita nyo, ayaw na ayaw nyo yung failure nyo. Diba? Ano ba naman buhay ito? Galit na galit ka, inis na inis ka sa sarili mo. Ano ba naman buhay ito? Kung kailan naman ganito, ganyan, ganyan. Kaya ano nangyayari sa'yo? Goodbye, cruel world. Gusto ko naman matay. Mamatay? Nawalan ka na ng pera. Magpapakamatay ka na. Hindi ka lang nakatapos sa pag-aaral mo, magpapakamatay ka na. How ridiculous. Di mo ba naisip yun? Diba? Inaway ka lang ng asawa mo, magpapakamatay ka na. Binuhay ka lang ng boyfriend mo, magpapakamatay ka na. Don't you ever know how important your life to Christ Jesus? Kaya ka nga dinala dito eh. Kasi nung araw, nung hindi pa kayo break ng boyfriend mo, nagliliwaliw ka, lagi ka lang nasa plaza, linggo-linggo nasa plaza ka, wala ka sa church. Kaya nakita mo, nung nag-break kayo ng jowa ng boyfriend mo, tsaka ka lang napunta sa church. Amen? Nung dati may trabaho ka, hindi ka makadalo ng gawain eh. Ay, nako, wala naman tayo mapapala dyan. Persecutor ka pa ng church. Yeah? Ay, nako, mapagalitan lang tayo ni pastor dyan. Alam mo naman yun si pastor, lahat na lang sinisita niyan. Because we are the church of Christ Jesus. And we are not living and compromising into the sin. Kung nagkakasala man tayo, kailangan i-avoid po natin yun. At huwag natin i-tolerate yun. That's why, kailangan natin talaga ng discipline ng Panginoon. Pero hindi mo napansin. Nung araw na busy-busy ka sa mundo, hindi ka makapunta sa church. Hirap na hirap ka. Gustuhin mo man. Di ba? Pumunta ka sa linggo. Ay, may biglang trabaho. Hindi na lang. Ang bilis kumamig, Pagdating sa Lord, ang bilis kamigin. Amen? Atin na ako ng gawain. Nagyaya yung kaibigan, kain tayo bukas sa Jollibee. Linggo, nagtinapat pa ng umaga.
Ang sabi, oo nga, di ba, minsan lang naman tayo makain eh. Nakapagpili agad. Pero ang hindi niya alam, yung pala, itong pong Diyos na ito gumagawa ng paraan sa buhay natin, kinukumbig-kumbig ka. Kaya pala nung kumakain ka, halos mabulong. Di ba? Yung pala kinukumbig ka ng Lord. Di ba? Natatandaan nyo, nung time na aatig ka na lang, bigla kang hinarang ng kaibigan mo dyan sa baba. Sabi, alika, sumama ka na sa akin. Tapos muntik lang yung mga bunggo ng Victory Bus. Hindi mo alam, kinukumbig ka ng Lord. Nang sinasabi sa iyo, anak, mag-church ka na sa linggo. Kung hindi lang Victory Bus. 5-star pa. Lahat ng bus niya, magkukupulan niya. Tatapusin ka talaga, makalusot ka sa Victory. May 5-star, may Dagupan Bus, may Solid North. At makaligtas ka man dyan sa mga bus na yan, kuliglig lang, tapos ka na. Hindi ba nakakakumbik yun? Ano? Alam niyo, pag may failure po talaga tayo, yun yung conviction ng Lord para daling ka sa church. Tandaan mo, pag may failure ang isang tao, ibig sabihin yan, gusto ka nang dalhin ng Diyos sa Kanya mismo. Ha? Kahit anong problema mo, nagkaroon ka ng dengue. Nagkaroon ka ng typhus. Ibig sabihin yan, dinadala ka na ng Lord sa Kanya. Amen? Nag-LBM ka. Ibig sabihin niya, mag-stay ka muna sa bahay mo, baka mamaya doon bumako sa church. No exemption. Kahit na nag-LBM ka, imagine LBM mo, isang taon na. Ewan ko lang ano kaya itsura ng taon na yung isang taon na nag-LBM. Wow! Siguro itsura na. Hello? Kaya nga lagi natin tatandaan, pag merong mga bagay na nangyayari sa buhay mo, it is convictions of God telling you, punta ka na sa Kanya. Lapit ka na sa Kanya. Meron po bang merong malakas na magsasabi ng Amen? O, lahat kayo nakaranas na, ano? Nalangin ko sa Panginoon, buhay palagi yung conviction natin. Okay, the second questions in Damascus Road, the questions of conversion. Ano po ba itong questions of conversion eh? Ito, okay. Ang sabi po dito, who art thou, Lord? Sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Pablo, nung time na na-struck siya ng glory ng Lord, nung merong nagwika sa kanya, Saulo, bakit mo ako inuusik? The second question is the questions of conversion. Who art thou, Lord? Sino po kayo, Panginoon? Alam niyo po ba ang tanong na ito, kung ano po ang ibig sabihin ito? This is His willingness to knowing God in Him. Pag kasi narinig mo na yung tinig ng Panginoon, dapat magkaroon ka na ng willingness na kilalanin mo ng todo itong nagsasalita na ito. So, ikaw lang yung nagsasalita sa akin eh. Hindi po kayo doon, hindi ako yun. Huwag na huwag niyong iisipin na ako yung nagsasalita sa harapan ninyo. Kaya nga marami pong taong hindi nababago. At gusto man ang Lord na ibalik sa kanila yung mga bagay na tinanggal sa kanila at ninakaw sa kanila ng kaaway ni Satanas. Hindi mangyari dahil bakit? Kasi ang akala nila, si pastor lang ang nagsasalita. Your pastor is only a man. Tao lang siya. He cannot give you a miracle. He cannot give you changes. He cannot give you anything that you wanted to you. Hindi kaya ng pastor yun. Kaya lang nagagawa ng pastor yun because of Jesus Christ. That He preached in you, in your front. Siya yung nagsasalita. Huwag kayong mapadaya sa kaaway. We are only empty vessels to God. We are only a speaker to the Lord. Kaya nga, ang tanong agad ni Pablo dito, imagine na, he is against God. Pero nung time na in-struck siya ng glory ng Lord, nagkaroon siya ng interest na kilalanin itong Diyos na ito. Sabi po ng Gawa chapter 9 verse 5, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang inyong inuusig, tugod ng tinig sa Kanya. Pag nagkaroon ka ng desire na makilala itong si Jesus sa buhay mo, if you have the desire and willingness and interest to know Jesus, magpapakilala sa iyo straightforward si Jesus sa buhay mo. At kung wala kang interest doon, halimbawa binabaliwala mo lang ang Panginoon sa buhay mo, hindi siya magpapakilala sa iyo.
We cannot experience the miracle from Jesus. Kahit na lumapit ka dito, gusto mo lang ng himala ng kagalingan, kung hindi mo kikilalanin si Jesus, hindi mangyayari sa'yo. Gusto mo mabago yung buhay mo. Gusto mo mabalik sa'yo yung mga nawala sa'yo. Gusto mo matapos yung problema mo. Kung hindi mo kikilalanin talaga si Jesus sa buhay mo, there is no changes happens to you because the miracle of God cannot be happen to those people who doesn't have an interest to know God. It is unfaithful to God. Yung hindi mo talaga type na makilala si Jesus sa buhay mo, I tell you, walang pananampalataya yung tao na yun. Kung may pananampalataya ka sa Panginoon, aalamin mo, wow, sarap naman kilalanin itong Diyos na ito. Pag binasa mo yung Biblia, talagang mararamdaman mo talaga si Jesus sa buhay mo at magpapakilala sa iyo personally. Imagine that. Darating mismo sa puso mo. Papasok siya mismo sa puso mo, sa buhay mo, at doon makikita mo yung changes na mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya nga nagkakaroon ng conversion because of your willingness. Pag walang willingness, walang interest, hindi ka mababago kahit na dito ka na maging lola, dito ka na maging lolo sa church na ito, walang mababago sa iyo. Kaya hindi ka nagtataka kung bakit hindi nababago ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman talagang interest na kilalanin ng Panginoon. Ni ayaw nga magbasa ng Biblia How can we find God? Paano natin masusumpungan ng Panginoon sa buhay natin if we cannot read the Bible? Kapatid sa Panginoon, if you have an interest to knowingly Jesus in you, deeply, malalim na pagkakakilala, dapat kung ano yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo yun. Have an interest. Magkaroon ka ng interest dun sa bagay na yun. Kaya nga mapapansin po natin, mas marami sa mga Kristiyano walang magbabago. Tanungin mo, ilang taon ka na sa church? Siguro around 15 years. 15 years. Pero still, walang magbabago na gaganap sa kanya. 5 years. Wala pa rin nagbabago. Sa isang iglap, nakita niyo po si Pablo. Once in his time, na-encounter niya si Jesus, changes happen. Amen? 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 Ganun lang kabilis yun. If you have an interest na makilala mo ang Diyos, sino po kayo, Panginoon? Tanungin mo minsan ang Diyos, pag na-encounter mo ang Lord, tanungin mo kung sino yung na-encounter mo. Baka hindi si Lord yung na-encounter mo, kaya walang pagbabago. But if truly Jesus, na-experience mo, na dumating yung salita niya sa iyo, I tell you, sa isang iglap lang, sa isang kisang mata lang, mababago ang buhay mo. Amen. So, sabi po dito, shows Saul's willingness to submit to this question. Parang pinakita po dito yung willingness niya talaga Kasi gusto niya talaga malaman yung kung paano talaga mababago rin yung buhay niya. Saul who had sat at the feet of wise Gamaliel. Alam mo, ito po si Gamaliel yung kumbaga parang siya yung nagtuturo kay Pablo. At siya po yung kumbaga parang idol po ni Pablo dito. Pero nawalan siya ng interest kay Gamaliel noong time na struck siya ng glory ni Jesus. Kapatid, di ba? Dati meron tayong pinakikinggan. Listen. Iba yung pinakikinggan ng araw natin It is the voice of our enemy. Kaya nga kung ano yung bulong ng iyong kaaway, yun ang ginagawa natin. Sabi po ng John chapter 8. Sabi sa atin, kung ano ang sinasabi ng inyong ama, yun ang ginagawa ninyo. Once upon a time, yun po yung ating ama Yun po yung naging Gamaliel sa buhay po natin na pinakikinggan natin. Usigin mo ang mga Kristiyano, labanan mo ang iglesia. Ganon po tayo nung araw. Pero, nung time na dapat talagang nakilala natin si Jesus at nagkaroon ka ng interest dito sa conversion nito, paano ba mababago, Lord? Gusto kita makilala, Lord. Gusto ko mabago yung buhay ko, di ba? Isang araw sa buhay mo, para sinabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko na magbago. Sama-sama na nitong buhay ko Lord, ang pangit-pangit na nitong buhay ko, Lord. Hindi na nga ako takot sa kasalanan, Lord I always embrace sin already. Daily in my life, daily in our living. Wala na akong ginagawa, Lord. Kaya nga po, alam niyo po,
kung talagang makikita, kung tayo po talaga magkakaroon ng interest talaga sa Lord, babaguhin ang buhay natin. Saul was the leader of his religion. Pinagmamalaki po ni Pablo po noong araw, listen, mga kapatid sa Panginoon, makinig po kayo ha. Si Pablo po, ang pinagmamalaki niya noong araw, yung kanyang religion. Hindi ba ganyan din po ang mga tao ngayon? They are learned from Paul, Saul at that time. Noong araw po, ito po yung kinagisnan ng mga tao. Itong religion na ito. Kaya nga po, ayaw nilang umalis doon sa religion nila. Yun ang pinanghahawakan nila. Matagal na ako dito eh. Hindi na ako pwedeng mawala dito. Ito na yung minana kong aral sa akin mga ninuno. I tell you what, you are deceived. At mananatili sa iyo yung puot ng Diyos sa buhay mo kapag hindi na bago ang religion mo at paniniwala mo. Amen. Kaya nga wala tayo sa religion kahit na ano religion, kahit born again pa yan. Actually, we are not religion. Kaya nga kung gagawin mo lang religion itong church na ito, I tell you, hindi mababago ang buhay mo. Kahit na nandito ka pa, hindi ka maliligtas. Wala akong iniinsulto ng mga religion po dito sa buong mundo. Di ko iniinsulto ang Katoliko, ang Iglesia, ang Jehovah, ang Mormons. Sasabihin ko lamang po ang totoo. Kung ang lahat ng ito ay ang pinapahalagahan mo sa buhay mo, even this Church of Jesus Christ, our present help, I tell you, you might be wrong. Napakalaking pagkakamali mo. Bakit? Kasi hindi tayo maliligtas ng iglesia na ito. Hindi tayo maliligtas nitong church na ito. I mean, kung religion lang ang pinunta mo dito, I tell you, there is no changes in you. Walang pagbabago, walang anumang bagay na magaganap sa espiritu mo. And you will not having your salvation. Hindi ka magkakaroon ng salvation. Only if you put your life into relations to Christ Jesus, doon lang magkakaroon ng saysay yung pinupunta mo dito. Amen. Ang daming mga ibang religion, sinasabi nila, kami ang tama, kami ang kaligtasan, kami ang ganito. I tell you ako, sasabihin ko sa iyo, ito kung ginagawa mo lang religion, itong church na ito, hindi ka maliligtas dito. Iba tayo eh, no? Tayo na. Pero yun ang totoo. Kung ginagawa mo lang religion, itong church na ito, hindi ka mababago. Pero, take this opportunity para magkaroon ka ng relasyon kay Kristo at makilala mo si Kristo sa buhay mo at doon ka magkakaroon ng salvation. Amen. Yun ang kailangan po natin. Hindi yung samahan. Hindi yung samahan, hindi yung organization. Hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ngayon is about our relations to God dahil malapit na ang Panginoon. At para maligtas po tayo doon, hindi natin kailangan ng religion, hindi tatanungin doon, anong religion ka? Pag sinabi mo doon ako sa Jesus Christ, our present help, wala pa rin yun. It is not considerable. Para papasukin ka, makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang tatanungin sa iyo ng Lord, sino ang iyong kinikilalang Diyos na tagapagligtas? Jesus Christ. Kaso hindi naman nakita na Christ-like ka. Iba yung nakita sa'yo. Ang nakita ang kamukha mo as a winner. Lalo mo si winner? Ha? Hindi nyo pinala. Sorry. Isipin nyo na lang. Hello? Sorry. No comment. Tuloy natin. Saul did not expect the answer he received. Hindi niya talaga na-expect kung ano yung sasagot po sa kanya ni Jesus. I am Jesus whom thou persecute. Ako si Jesus na inuusig mo. Ano pa sagot po ni Jesus? Jesus whom he had scorned. Ako yung inaalimura mo, hinahamak mo. Ano pa sabi po ni Jesus? Jesus whose gospel seemed an insult to his intelligence. Ako yung kinamumuhian mo na dahil ang pinanghahawakan mo, yung karunungan mo. Ako yung salita, ako yung magandang balita na bumabangga sa karunungang pinanghahawakan mo. Amen. Kaya nga naging insult sa kanila yun eh. Halos ayaw nilang kilalanin po talaga ang katotohanan. Bakit?
Kasi gusto nila sila yung magaling. Kasi gusto nila sila yung matalino, sila yung bright. There is no bright upon a person who's not his will, his God. Bakit? Madilim ang isip nun eh. Paano magiging bright yun? Kung wala si Jesus sa buhay mo, remember that Jesus is the light of the world. Kung wala si Jesus, there is no bright. Hindi ka matalino. Amen. Amen? Kung hindi si Jesus ang pinili mo sa buhay mo, hindi ka matalino. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi ka matalino. Kung hindi si Jesus ang pipiliin mo. Oy, pastor, paano naman hindi ako magiging matalino? Ay, graduate yata ako, summa-cum laude ako. O nga, summa-cum laude ka. Pero pagdating ng araw, summa ka ng buhay ka. Amen? O sino haharapin mo ngayon? Jesus. Amen? Pag sumakabilang buhay ka, sino ang haharapin mo? Si Jesus din. O hindi ka naging bright. Dapat, kahit na sumakang live ka, yuyuko ka pa rin sa Panginoon to honor Him, to worship Him, and to be your personal Savior. Para na sa ganon, makita niya na talagang totoong matalino ka. Amen? O ano pa sabi po ni Jesus po kay Pablo? Jesus, whom He had come to resent and despise. Si Jesus yung bumaba dito para anong gawin? Yurakan, insultuhin, kainisan. Amen? Di ba? Kaya nga, di ba, kung araw ng linggo, naiinis ka. Ito naman, linggo na naman. Nakakatamad na naman, maga na naman tayong gigising. Tagal-tagal pa mag-preach si pastor. Anong oras na? Ugusto ko na umuwi. Kaya walang pagbabago, no? Or version happened. Jesus, whose follower, He despised and persecuted. Do not persecute the follower of God. Do not persecute the gospel bearer of God. Do not persecute the preacher of God. Do not persecute the man of God. Do not persecute the church of God. Do not persecute the words of God. Or else, I tell you, tatanggap ka ng hatol sa Panginoon. Amen. Saul had never personally persecuted Jesus. Hindi ko naman inisulto si Jesus Hindi ko naman iniusig si Jesus Ganon si Pablo. Pero, anong nakita po ni Pablo dito? Now, he realized the bond between Jesus and believer. Kasi sa sagot ni Jesus, bakit mo inuusig ang mga nananampalataya sa akin? Doon niya na-realize, ay, kay Jesus pala to. Sa Panginoon pala to. Di ba kung minsan nakakapagsalita tayo masama sa mga naglilingkod sa Panginoon? Not knowingly na ang pinagsasalitaan mo si Jesus. Amen? What else? Like the church today, to mistreat a pastor or a preacher is to mistreat Jesus. O kaya kung anong magtrato, maling pagtatrato po natin sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay maling pagtrato natin sa Panginoon. Listen mga kapatid sa Panginoon, maunawaan natin Lord, nang sa ganon hindi po tayo maging taga-usig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? If you hate your pastor, if you hate the preacher, if you hate those person who preach the gospel of Jesus, I tell you, you hate Jesus. Sa kanya ka nagagalit. Kaya nga sasabihin sa'yo ni Jesus, ako lang naman yung inuusig mo. Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Kaya ang ginawa po ni Pablo po dito, sino po kayo, Panginoon? Kasi gusto niyang magbago because of the conviction. He wants conversion. Amen? Don't you know, a Christian has conviction, has conversion. Ang isang tao, ang isang Kristiyano, na mayroon talagang conviction, nagkakaroon ng conversion. Okay, listen to this. Jesus plus conviction equals conversion. Pag may Jesus ka, you have the willingness to know Jesus kasi meron kang conviction. Kaya inalam mo at kinilala mo ng todo si Jesus. And then, Jesus plus conviction equals conversion. Magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay. So, converted immediately upon hearing the answer of Jesus. Yun yung maglalagay sa atin ng pagbabago sa buhay natin. If you heard the voice of Jesus, if you heard the words of Jesus, you will have suddenly change in you. Amen. Are there any other revelations of Christ to us so that we can be renewed in Him? Meron ba bang iba? Para mabago po tayo? Wala na. Wala nang ibang pahayag.
Only yung pinahayag ni Jesus, yun na po yun. Kaya, the last questions that we have on the Damascus Road is the questions that brought consecration. Dapat kung nakonvict ka, nagkaroon ka ng conversion, at kung nagkaroon ka ng conversion, as one in Christ already, meron ka ng tinatawag na pagtatalaga. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakatalaga ka na kay Kristo. Ano po ba ibig sabihin po nitong pagtatalaga sa Panginoon? Sabi po dito ni Paul, Lord, what will thou me to do? Anong dapat kong gawin? Ano nang gagawin ko? Anong gusto mo nang gawin ko? Yan. We ask what? To Jesus. Ano ngayon yung hinihingi na natin kay Jesus? Ministry. Your work. Your service. We ask for it for Jesus. Yun yung consecration natin. Kaya, do not remain at you right now. Huwag ka mananatili sa ganyang kalagayan lang. Kailangan ask the Lord, Lord, what will thou me to do? Sabi po ni Pablo po dito, alam niyo kung anong ibig sabihin po nito, na kapag ikaw tinatanong mo sa Panginoon, Lord, what ministry you want me to do? Anong gusto mong ministry na pasukin ko dyan, pastor? Sige. Pastor, anong pwede akong magamit ng Lord? Tatanungin mo agad sa Kanya yun. Whatever task that given to you by God, you ask the Lord. Kaya lang, maraming tumanggap sa Panginoon, pero there is no consecration. Amen? May conviction, may conversion, pero they don't want consecration. Bakit? They don't want responsibility to the Lord. And if you hate the responsibility towards God, I tell you, you cannot enter His kingdom. Bakit? Kasi ito yung mga gagawin natin doon eh. Kung kinakatamaran mo yung mga bagay na yun, I tell you, hindi ka pa pwede doon. How come na gusto mo bilang isang mananampalataya ni Kristo na mapunta ka doon sa kaharian ng langit kung ayaw mo yung mga bagay na ginagawa doon? Amen? Kung dito pa lang sa lupa, ayaw mo ng tinatawag na consecration or yung pagtatalaga sa iyo ng Panginoon sa isang bagay, sa isang gawain. Kapatid sa Panginoon, napakahalaga po nun. At huwag po tayo madaya doon sa ng kaaway. Kaya nga po, mayroon po mga tamad na Kristiyano, kaya hindi nahuhusto yung kanilang conversion. It is because of the absence of consecration. Here is Saul's expressions of full surrender. Kasi dito natin pinapakita, Lord, paglilingkuran kita. The first time that you encounter God, ano sabi mo sa Diyos? This is the common words of those who first encounter God in their life. Lord, paglilingkuran kita. Lord, kahit anong mangyari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, napakabuti mong Diyos. Amen? Even in your prayer, ganyan yung sinasabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, hindi ako titigil sa iyo, pero hindi ka naglilingkod. Hello? Pwede ba makarinig ng amen? Amen! Kaya nga, anong ginagawa mo? Mas pinipili mo pa outside in Christ Jesus. Kaya there is no conversion. Yung conversion na dapat na meron ka, nawawala. Why? Because you disregard the consecrations of God that makes you into His ministry. Amen? Huwag mo hahayaan wala ka ministry pagdating sa Lord. Kailangan lahat po tayo, meron tayong ginagawa. Dahil yun yung pagtatalaga bilang ikaw ay talagang nabago kay Heso Kristo. Ano ba mabago nun? Walang nabago sa buhay mo. Maaaring nabago po yung pananampalataya mo at paniniwala mo, pero yung pamumuhay mo hindi nagbago kung hindi mo papagamit ang buhay mo at mamumuhay ka ayon sa katwiran na gusto ng ating Panginoong Heso Kristo. Lahat na na-convert in Christ need this kind of questions to Jesus. We need our consecrations to God. Sabi po ng Gawa chapter 9 verse 6, tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Kapatid sa Panginoon, there's a big problem to every Christian kung walang sinabi sa iyo ang Diyos na ganito. Kung hindi sinabi sa iyo ng Diyos, pumunta ka doon sa Jesus Christ, our present help, at sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin mo. Ayun pala yun, Pastor. Kaya pala dinadala kami doon. Kaya pala dinadala kami sa church. Para malaman pala namin kung ano yung pinapagawa sa amin ng Diyos. Yes, mismo. Yun ang gusto ng Diyos for us having His consecration. Kailangan mong alamin sa Panginoon, Lord, ano na ngayon ako? Eh kung halimbawa, let's say, conviction. You receive Jesus, and then conviction, and then conversion, and then
Ano nangyari sa buhay mo? Ikaw pa rin yun eh. Wala naman nabago sa'yo. Ikaw pa rin yung laging nakatambay lang sa plaza. Ikaw pa rin yung walang ginawa kundi magpayaman lang na magpayaman. There is no happy word. There is no changes happen. Walang pangyayari. Ang kailangan natin, may nangyayari. Kasi pag walang nangyari, meaning wala. Amen? O paano pumasok ang Diyos sa buhay mo? Kung wala na bago, kung ganun pa rin, the same as yesterday. Wala na bago sa buhay mo. Yesterday, yan na yung ginagawa mo eh. Your past, ganyan yung ginagawa mo eh. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, naglilibang-libang ka. Yan yung buhay mo nun eh. Nang dumating sa'yo si Jesus, yun pa rin. Wala na, dagdag man lang. Hindi man lang, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, tapos yung mga other activities mo, and then you are now seriously serving God. You are now a choir, you are now in music ministry, in dancing ministry, a worker of the church. You are an evangelist, you are a pastor, you are a teacher, you are an apostle, you are a prophet. Yun na dapat yung mga karagdagan. Doon tayo nilalagyan ng tinatawag na pagtatalaga ng Panginoon. Now, ang tanong po dito, do you receive your task from Jesus, your consecration? If nothing, tanungin mo na ang Lord. Bago ka mawala sa Panginoon, tanungin mo na ang Lord. Lord, bakit ba ako ngayon nandito sa church na ito? Ano ba yung gusto mo na maging trabaho mo dito sa church na ito para sa iyo? Tanungin mo ang Diyos. Huwag mong hayaan na tamarin ka. Kasi yung katamaranan ay pandarayan ng kaawayan. Ako, nakakatamad kasi pumunta sa church. Alam mo na, pagod sa trabaho, pagod sa walang time. Konti na lang yung oras ko. Then kahit istorbohin mo si pastor ng 10 oras ng gabi, para lang meron kang ministries, kaya go ako doon. Kahit puntahan niyo ako dito, let's say sabihin natin, 6 o'clock ang labas mo sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, puntahan mo ako dito para magkaroon ka ng ministry lang sa Panginoon. I will sacrifice my time for my family. Basta ang importante, magkaroon ka ng tinatawag na pagtatalaga ng Diyos sa buhay mo at makuha mo yung bagay na yun. This church is for us. Hindi lang tayo nagpupunta dito para lang makinig na salita ng Diyos. This is not your consecration. Amen? This is a part of our knowing to Jesus. Amen? Saul wanted to do the will of a newfound Savior. Ganun po dapat tayo. Dapat makita na po natin at alamin natin at gustuhin natin kung ano yung bagay na pinagagawa sa atin ng ating tagapagligtas. Great blessing would flow from this obedience. Pag sinunod natin yung makikita nyo, ang daming magagandang nangyayari sa buhay mo ang magaganap sa iyo. So, missionary and planter of churches, nabago. Ang laki ng pagbabago kay Pablo. Dati pumapatay siya, dati nagmamarunong lang siya, dati pinapairal niya lang yung pagiging leader niya, yung authoritarian niya, yun lang yung pinaiiral niya. Pero baluktot yung mga natututunan. Kaya nung time na nakilala niya si Jesus, he submit his life to Jesus, ano nangyari? He's a great missionary and planter of the church. Amen? Amen. Ang ganda ng blessing na yun. Yun yung true blessing sa mga taong nagbago talaga kay Jesus. Hindi yung hinahanap natin, ako, na-convert na ako, yayaman na ako. Amen? Kanina, taasan tayo ng taasan ng kamay. Yayaman! Sino yayaman? Yayaman! Yay! Yayaman! Sino gusto maglingad sa mga? Sino gusto yung mga? Yay! Yayaman! Yayaman! Sino gusto maglingad sa mga? Parang nagiging uwa. Amen? That is not consecration. That is not conversion. There is no conversion. Huwag mong kapabayaan na wala kang ministry sa Panginoon. So, man for God, writer of the Scripture. Galing. Galing. Imagine that. Si Pablo, buhay na buhay pa rin ngayon. Yung mga apostol niya, buhay na buhay pa rin ngayon. Bakit? Nandito. Nandun na sila sa piling ng Diyos, pero buhay pa rin sila dito. Eh ikaw, pag namatay ka, pag hindi mo pinaglingkuran ng Panginoon, wala ka na doon. Hindi ka pa naalala dito. Bakit? Kung wala kang ginagawa at hindi ka naging bahagi ng pagpapala ng ating Panginoon, I tell you, magiging borado ka
at magsasakal ka ng todo doon sa impyerno. Kaya kapatid sa Panginoon, mahalaga that we receive our consecrations to God. Pahalagan po natin yun. You must surrender to God and see what He does through your life. This is how we surrender our life. If you receive your consecration, pag natanggap mo na yung pagtatalaga ng Diyos sa buhay mo, meaning you surrendered your life to Jesus. Amen. Question for us. What will it take to bring you to convictions of sin? Ang tanong dito, nakukonvict ka pa ba? Anong kailangan para makonvict ka? Kung hindi ka na nakukonvict, anong kailangan para makonvict ka? Tatanungin kita sa oras dito, anong kailangan para makonvict ka? Anong palog pa ng Diyos para makonvict ka? Anong mga pagsubok, whatever failures you need in you para makonvict ka? Ilang service pa? Ilang preaching pa? Ilang pagpapahayag pa ng gospel ng Lord para makonvict ka? Ilang pagpapahayag pa ng pagkakapako ni Jesus sa krus para makonvict ka? Ilang pagpapahayag pa na sabihin sa iyo ng Diyos, mahal ka ni Jesus, kaya ka nandito para makonvict ka? What will it take to bring you to conversion? Ano ang kailangan para ma-convert ka ng Lord? Anong dapat na gawin sa iyo para magbago ka? Kailangan ba maging milyonaryo ka? Kailangan ba yumaman ka para lang magbago ka? I tell you, that is not the purpose of God, of your conversion. Sapagkat alam ni Jesus na kapag ikaw naging milyonaryo, mas lalong sasama ang buhay mo. Kapatid, paano kang babaguhin ng Lord? Anong dapat gawin ng Lord? Maraming hapon tao, nasasaktan na yung kalooban nila sa pamumuhay nila sa mundong ito, pero hindi pa mabago ng Lord. Ini-insist pa rin nila yung sarili nila. And what will it take to bring you to consecration? Kailan mo papagamit yung buhay mo sa Panginoon? Mas masarap pa ba yung mamuhay ka solo nang wala sa Panginoon? Mas masarap pa ba nung sarili mo ang buhay mo nang wala nagmamayari sa iyo? Mas masarap ba na pagdating ng araw wala magtatanggol sa iyo sa kamay ni Satanas? Mas masarap pa ba na maluwag ang pintuan ng impyerno na walang pipigil sa iyo doon? Kapatid, gusto mo ba na talagang mapahamak ang buhay mo? Why don't you accept the calling of God into your life? And you must do it. Gawin mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng Lord. Why you are here today? Dahil gustong ipaalam sa iyo ng Panginoon kung ano yung gusto niyang ipagawa niya sa iyo. Wala ka dito ngayon para lamang makinig lang ng salita ng Diyos. Wala ka dito ngayon, hindi ka tinawag ng Diyos dito ngayon para lang magkarga ng karunungan sa salita ng Diyos. And it is nothing. Walang say-say yung mga kapatid sa Panginoon. Kung hindi mo ipagmamanifest sa buhay mo, whatever you learn from the Bible, kung hindi mo gagamitin for the glory of God, at hindi ka maglilingon, I tell you, you are nonsense and useless Christian. Sa oras na ito, makinig ka. Huwag matigas ang ulo. Because stubbornness can bring you into hell. Yung katigasan ng ulo ang magnanagay sa tao para ma-impyerno. Stubbornness is obedient to Satan. I keep on saying to you, people of God, stubbornness is your obedience to Satan. Pagiging masunurin mo yung kay Satanas. Kung patuloy mong patitigasin ang ulo mo at hindi mo aalamin kung anong pinagagawa sa iyo ng Panginoon, pagdating ng araw, mapapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Hindi kagalakan ng mga Kristiyano ang may mapahamak. Hindi kagalakan ng langit na mapahamak ang isa sa tao na narito. The Lord will meet you with life-changing power.
Kung bubuksan mo na at tatanggapin mo si Jesus ngayon, darating sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ano man sitwasyon mo, kakatagpuin ka ng Panginoon. Tayo po lalay magsitayo.